pinagpapabot na taus-pusong pagluwalhati, pagdadakila, pagpaparangal at pagsambay tayo lang po sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Praise the Lord. At dobling paggalang, pagrespeto sa ating mga magulang sa mahal na Panginoon at bilang pag-aalala sa kanilang mga sakripisyo, pananalangin at mga ginintuang turong iniwan sa atin ng ating beloved Honorable Pastor Will Estrada Almeda at beloved Honorable Assistant Pastor Lina C. Almeda. At nagpapaabot din po ako ng pagbati sa lahat ng mga beloved Almeda children at gayon din po sa ating beloved Minister James Almeda Jr. Purihin nating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Nakapiling po natin ngayon. At gayon din sa mga beloved order preachers. Sa inyo pong lahat, mga pinamahal na mga kapatiran, maging sa mga bisita sa araw nito, magandang hapon na po sa ating lahat. Praise the Lord. Mga pinamahal, nais ko rin pong ibahagi sa inyo ang aking buhay bago ako nakakilala sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Ang aking buhay noon, mga pinamahal, ay tunay na napakahirap sapagkat ako po ay lipos ng karamdaman na nagpahirap sa akin. Ang karamdaman ito, mga pinamahal, ay tinatawag na psoriasis. Ang psoriasis na ito, mga pinamahal, ay isang uri ng ketong. Ito po ay kamag-anak ng ketong. Ang aking karamdaman ito, mga pinamahal, mula ulo hanggang talampakan. Mga pinamahal, nakalbo na ako dahil natutuklap ang aking mga balat. Hanggang mga minamahal, kumalat sa buong katawan ko ang karamdaman ito. Naratay ako sa banig ng karamdaman. Nandiyan mga minamahal na tumutulo ang nana, ang dugo sa aking katawan. Kung saan ako nakahiga, doon ako naliligo dahil hindi na ako makalakad. Aking mga kasukasuan, mga minamahal, pag inakbang ko ang aking paa, tunay na nabibitak ito, nasusugat. Kanya, doon ako natutulog, doon ako naliligo, at pag ako'y kumain, nakahiga. Ang pinakamahirap, mga minamahal, may pagkain ka, pero pagkain ko, mga minamahal, pag sandok ko sa kutsara, dahil nakaiga ako, puno ang kutsara, pagdating sa bibig ko, kunti lang aking nakakain. Dahil sa hirap ng aking pagkilos, mga minamahal, kapag inubad ko ang aking damit para palitan, kailangan munang magbabad ako sa tubig. Pagkatapos ko magbabad sa tubig, uubarin ko ang aking damit. Sasama ang lagim. Tutulo ang nana. Tutulo ang dugo. Panibagong sugat. Panibagong hapdi ang aking nararamdaman. Hanggang mga minamahal, isang araw, sabi ng aking loved ones, dalhin ka namin sa mga doktor, specialist na doktor. Dinala nila ako, mga minamahal, na mga doktor na nag-aral pa sa ibang bansa, nagpakadalubhasa sa larangan ng sakit karamdaman sa balat. Yun ang findings nila, mga minamahal. Ang sabi, psoriasis. Binigyan nila ako ng gamot, mga minamahal, napakaliit na ointment, kasi laki ng ililiit na daliri sa kamay, nagkakahalaga ng 100 ang isa, para ikuskus sa aking balat, at upang huwag manigas ang aking mga balat, mga minamahal. Dahil nagka-crunchy ito, mga minamahal, pag nagalaw mo ito, nabibitak. Sa hirap ng aming buhay, mga minamahal,
Sa laki ng katawan kong ito, hindi naman siguro ubrang isa o dalawa lang. Malaking gastos, mga minamahal. Hanggang sa mangutang kami, wala namang pautang dahil wala namang kami na may bayad. Hanggang sa nagkaroon ng isa pang pagkakataon, nag-second opinion kami, mga minamahal, sa isang doktor ulit. Na gayon din, nag-aral din ng medisina sa ibang bansa. Subalit, mga minamahal, isang bagay ang aking nalaman doon. Ang sabi sa akin, gusto mo bang gumaling? Sabi ko, siyempre naman, kanya kami pumunta rito. Sabi niya, may ituturok akong isang gamot sa iyo. Subalit, sabi niya, kung sa kalagayan mong yan, aabot ka pa ng 10 taon, pag itinurok ito sa iyo, hindi ka naaabuti ng 1 taon. Mga minamahal, sa pagkakataong yun, parang pinagtakluban ng langit at ng lupa sa aking narinig. Kaya akong pumunta ron para pagalingin ang aking karamdaman. Subalit, imbis ng mama ang aking buhay, pag tinurukan pala ako ng gamot, ihikli pa ang aking buhay. Yun ang sinabi nila, mga minamahal, na aking karamdaman ay walang kagamutan sa larangan ng medisina. Umuwi kami, mga minamahal, na totally walang pag-asa ang iyong lingkod. Pagdating namin sa bahay, mga minamahal, pagkailang araw dahil hindi na ako makabangon sa hirap at nakikita ko ang aking mga loved ones na umiiyak. At sabi ng aming mga kapitbahay, isang bulati na lang ang hindi pumipirma sa taong ito. 6 feet below the ground na. Kinausap ko ang aking tatay dahil sa hirap ng aking kalagayan. Sabi ko, tay, maawa ka sa akin. Ilagay mo na lang ako sa sako. Tapos itapon niyo ako sa lahar. Dahil ang pagkakataong yun, mga minamahal, rumaragasa ang lahar na galing sa Mount Pinatubo. Kumukulo ito, mga minamahal. Kaya naisip kong ipatapon ko na lang ang aking katawan sa lahar, mga minamahal, para matapos ang aking buhay. Subalit bilang isang magulang, mga minamahal, ano man ang kalagayan ng kanyang anak, ay hindi niya kayang itapon na ganun-ganun na lamang. Subalit, mga minamahal, salamat sa ating mahal na Panginoon. Hallelujah. Dakilang ating Diyos, mga minamahal, na mayroon pala siyang hinirang na tao Praise the Lord. na nag-aayuno, Hallelujah. nananalangin para sa akin, para sa atin, Hallelujah. na hindi niya man ako kilala, hindi niya ako kaano-ano, mga minamahal. Sa dako ng Florida Blanca, mga minamahal, resettlement, dumating doon ang salita ng mahal na Panginoon. Nagkaroon po ng Bible study doon. Bagamat hirap ako, mga minamahal, lumasyera nila ako ng salita ng Diyos. Dumalo ako. Pinapako ako sa isang bangko. Nakataklob ako ng tuwalya para hindi ako makita. Dahil pinandidiriyan ako, mga minamahal. Nahihiya ako. Subalit sa pagkakataong yun, na parang, mga minamahal, may umaatak sa akin na sumama sa Bible study. Pagdating ko ron, mga minamahal, after ng Word of God, dinala nila ako sa harapan. Pagdating ko sa harapan, mga minamahal, sabi ko, bakit ako umiiyak? Hindi lang ako marunong umiyak dahil sanay na ako sa sakit. Subalit sa pagkakataong yun, mga minamahal, bakit ako umiiyak? Yun pala, mga minamahal, presensya ng ating dakilang Diyos. Praise the Lord. Hallelujah. Wala akong alam, mga minamahal.
Subalit sa pagkakataong yun, bagamat pinatanggap nila ako doon, walang baptismal tub sa lugar na yon. Sinabi sa akin, dumalo ka sa Angeles City dahil doon ginaganap ang ating banal na gawain sa Naipa Coliseum. Mga minamahal, ang sabi sa akin, para mabautismuhan ka. Kahit mahirap, kahit masakit ang aking katawan, tumalima ako dahil gusto mong gumaling. Hallelujah. Pagdating doon, mga minamahal, kinabukasan, kahit malamig ang tubig dahil December yon, 1994, mga minamahal, nagpabautismo ako. Pagkatapos ko mabautismoan, pag-uwi namin, nakatulog ako ng masarap. Hallelujah. Praise the Lord. Pagkagising ko, mga minamahal, masigla ka kay pakiramdam. Hallelujah. At ako'y nagpatuloy. Hindi ako nagliban, mga minamahal. 3 times a week ako dumadalo. Ang nangyari pa sa akin, kung gawain ngayon, gusto kong bukas gawain na naman. Bakit? Sa tuwing dadalo ako, mga minamahal, nararamdaman ko kalakasan ng aking katawan. Hallelujah. Ang kagalingan na nagmumula sa ating dakilang Diyos. Totoo ang Diyos, mga minamahal, Right. na pinakilala sa atin ng ating mga magulang sa mahal na Panginoon. Dito ko napatunayan, mga minamahal, yung sinabi ng doktor na kung tuturukan ako ng gamot, di na ako aabutan ng 10 years. 10 years. From 1994 hanggang ngayon, ilang taon na dinagdag sa akin ng mahal na Panginoon. Praise the Lord. Almost 30 years, mga minamahal. Kanya kabuti ating dakilang Diyos. Oh, hallelujah. Praise the Lord! Praise the Lord! Kaya mga minamahal, sa mga narito, lalo na sa mga baguhan, magpatuloy po kayo, mga minamahal. Kung ano mga tinanggap namin biyaya, gayon din ang tatanggapin ninyo. Ang lahat ng kapurihan, pasalamat, ay natatangi lamang sa ating pinakamamahal na Panginoong Kristo. Praise